For today's video, magluluto naman tayo ng crispy kangkong. Kung gusto nyo yumaman at maging CEO ka, brother, baka yung videong to ang sagot para simulan nyo na ang pagyaman. Dahil ngayong araw, gagawa tayo ng napakasarap at napakalutong na crispy kangkong. At syempre, tuturuan namin kayo ng step-by-step procedure kung paano nga ba gawin to. Kaya panoorin yung buong video mga ka-brother at simulan na natin. Niready na namin yung gagamiting kangkong. Sobrang mura lang niya mga ka-brother, 10 piso per tali. O baka nga mas mura pa sa lugar nyo at sa iba nga, libre lang yan. So, bali ang ginawa natin dyan is, inalis lang natin yung mga malalaking dahon. Yun lang yung gagamitin natin para sa ating video ngayong araw. At yung mga natirang tangkay, huwag nyong itatapon yan mga ka-brother. Pwedeng gawing adobo. At eto ang ituturo namin sa inyo na napaka-importante. Sa harina, kailangan 70% na harina at 30% na cornstarch. Yun yung tamang ratio para sa ating gagawing crispy kangkong. At syempre, hindi lang yan. Maglalagay din tayo ng pampalasa. Maglalagay tayo ng iodized salt. Medyo dinamihan namin yan kasi maglalagay tayo ng tubig dyan, naglagay ng paminta, garlic powder, at syempre, halu-haluin nyo lang yan mga ka-brother. At after nyan, maglalagay lang tayo ng harina dito sa ating mga kangkong. Kailangan natin lagyan yan para dumikit yung gagawin nating wet butter mamaya. At sa wet butter naman, sobrang dali lang naman to mga ka-brother. Tansyahan lang yan. Kailangan nyo lang makuha yung tamang consistency. Para matest yan kung tama na yan, kuha lang kayo ng kutsara at kapag dumikit na yung butter, perfect na yan. So, syempre, nagpainit na tayo ng mantika. Ang choice namin dito is my choice canola oil. Pero, nasa inyo na mga ka-brother kung anong mantika ang gagamitin nyo. Pwede naman kahit ano. At dahil nga mainit na yung mantika, magsasalang na tayo. Sobrang simple lang ang pagsasalang nito mga ka-brother. Medium heat lang. Tapos, ilagay nyo lang yan ng dahan-dahan at sobrang bilis lang maluto niyan. At alam nyo ba na dapat, kailangan dito is may kasama ka para at least mapabilis ang trabaho. Ayan, kasama ko si ka-brother Jake dyan. At ilang minuto nga lang yan mga ka-brother, ready na yung ating crispy kangkong. Sobrang ganda ng naging resulta mga ka-brother. Bale, marami palang batch ang nagawa namin dyan. Nasa 7 or 8 batch. Basta sobrang dami dahil nga hindi naman magkakasya sa maliit na kawali. At after ng batch by batch na pagluluto, ready na yung ating mga crispy kangkong. At para mas lumevel up, naglagay nga pala kami ng cheese powder. At syempre, naglagay din kami ng sour cream and onion. At eto lang ang masasabi ko, Josh Boy ka, kabahan ka na dahil ready na yung aming crispy kangkong. Hindi na natin patatagalin yan. Taste test na tayo. First bite. Yun, grabe. Sobrang lutong. At etong original nga pala, masarap yan mga ka-brother pag sinausaw nyo dito sa ating sukang pinakurat. Perfect na perfect siya. Kaya nga mas inuna ko yung original para masausaw natin dyan. At syempre, titikman din natin yung ating cheese flavor. Ayan. You know, grabe. Sobrang lutong. At masarap din nga pala itong ginawa naming sour cream and onion. You know, solid na solid dyan mga ka-brother. Pero ang pinaka-the best sa akin ay yung original na isawsaw mo dito sa ating sarap na suka. At si ka-brother G nga, iba yung trip niya. Inuna niya yung sour cream and onion. You know, nagulat pa siya sa lasa. Tinikman din niya yung cheese. Gusto niyang ihuli yung original kasi nga gusto niya yung isasawsaw ito sa suka. Kaya sa mga ka-brother na gagawin to, huwag niyong kalimutang gumawa ng suka. Pwede nga itong pang-ulam at perfect na perfect din to sa mga bata. At si ka-brother J, kayo no, enjoy na enjoy siya sa ginawa naming crispy kangkong. At alam nyo ba na first time lang nakatikim ni ka-brother Jake ng crispy kangkong, kaya talagang nag-enjoy siya sa ating ginawa. At sana nag-enjoy din kayo mga ka-brother sa ginawa nating crispy kangkong. Madali lang naman sundan yung procedure. Kung meron kangkong sa lugar nyo, gawin nyo na to mga ka-brother. Pwede nyo talagang gawing business. At malay nyo, eto na ang sagot sa ating kahirapan. Maraming salamat sa walang sawang panonood mga ka-brother. Ingat kayo and God bless.